Hello po! Kamusta pong muli? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Kamano po, dito po sa ating maliit na istasyon o channel, Tambayang Makabayan, mga tambay. Kinukomento po na inyong lingkod. Ito po mga tambay, umpisahan na po natin agad ang ating komento, ang ating pong talakayan. Siyempre po, ang walang kamatayang mga mambabatas natin, ang ating topic ngayon mga tambay. Ito po, nakapagtataka, sa kabila po na sila talagang talagang tinututukan ang mga sinasabing problema ng bayan. Sa tingin nila, Duterte ang problema ng bayan, mga katambay. At ito lang ang kanilang tinututukan, mga katambay, ang pamilya Duterte. Pero sa kabila noon, may tanong na rin po ang bayan. Lalo po ang mga abogado na nag-iisip ng tama para sa bayan, mga katambay. At merong mga ilang vlogger din nagsalita. Ito pa, pakinggan po natin ang dito po sa balita ng kapartner mo balita, mga tambay. Umpisahan po natin, komentuhan natin. Kuwestiyon ngayon ng isang abogado ang mga mambabatas sa Senado at Kongreso kung bakit hindi ipatawag upang maimbestigahan ang mga personalidad na nagdadawit kay Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ito ng cocaine, gayong meron naman silang kapangyarihan na ipasumpi na ang mga ito. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Walang takot na pinatunayan ng political vlogger na si Maharlika na totoo ang nag-viral na video ng umunoy pagsinghot ng isang lalaki na kamukha ni Ferdinand Marcos Jr. ng white powdery substance. Sa isang panayam kay Maharlika, muli nitong ipinakita sa publiko ang dokumento ng authentication ng naturang video. Patunay na hindi ito deepfake, taliwas sa sinasabi ni Secretary Benhur Abalos at Secretary Gilberto Teodoro. But one thing na malinaw, yung video na yon ay hindi siya tampered or altered. And your proof to that is, anong level of authentication yan? Okay. So actually, as I explained sa vlog ko, so yung audio analysis, inanalyze din ng forensic, which is meron talagang audio, merong audio stream pero hindi lang siya audible. And doon sa video analysis ay 4 na methods ang ginamit niya, no? The analysis of the video's GOP structure and frame type supports the conclusion of non-tampering. The GOP size is consistent with only minor deviations, and the frame type pattern follows a regular sequence typical of standard video encoding processes, further indicating that the video has not been edited. Matatandaan na araw ng sona ni Marcos Jr. Unang inilabas ang naturang video na agad nag-viral. Kasunod dito ay mabilis din na naglabas ng pahayag ang kalihim ng DND at DILG at pinasinungalingan ito at tinakot ang taong bayan na huwag itong ipapakalat dahil mananagot umano sa batas ang sinumang magpapakalat nito. Bago pa man ito ay may mga nakakapagsabi na gumagamit ng illegal na droga si Ferdinand Marcos Jr. Una na nga rito ang dating senador na si Nicky Cositeng at si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ni Cathy Binag. Kaya naman question ngayon ni Atty. Marlon Bosantog ang mga mambabata sa Senado at Kongreso kung bakit hindi sila nagsagawa ng investigasyon kaugnay rito. Gayong meron naman silang kapangyarihan na ipasabpina ang mga taong nagsalita kaugnay sa umano'y pagiging lulong ni Marcos Jr. sa cocaine. Simple lang naman na. Masaya iyang guns na yun sa Congress. You have the power of subpoena. At testificandum, mga dosistikom na tinatawag to compel witnesses to attend your hearings, to bring documents. Why not ipasabpina mo si Cathy Binay, si Nicky Cositeng, si former President, si Morales, and all these people who have personal knowledge regarding the utility and usage of the President? Tama po yung sinasabi ni attorney, mga tambay. Isang magaling attorney po yun, mga tambay, Attorney Bintog. Tama po, mga tambay. Bakit po sa kabila ng napakagagaling ng mga mambabatas natin sa dalawang sangay ng kapulungan, Senado at Kamara, napakagagaling po sa investigasyon niya, mga tambay. Di ba? Nakita mo lang, lahat na lang po sinausawan, di ba? Sa Pogo, mga tambay. Tapos yung artista na minulest siya raw ang anak, di ba? Sikat, nasa Kamara, iniimbestigahan, di ba? Yung sinasabing yung mga Duterte, di ba? West Philippine Sea, iniimbestigahan, di ba? Yung issue ng Kibuloy, iniimbestigahan sa Senado, iniimbestigahan po sa Kamara. Di ba? Issue ng mga bantag nung mga nauna, Tebes, di ba? Iniimbestigahan. Tapos ngayon, pati po pondo ng Vice President, iniimbestigahan po, mga katambay. Pero pagdating po rito sa issue
na po pwede naman nila pasubpina. Tama ang sabi ng isang abogadong magaling, mga katabay, na kababayan natin. Di ba? Karapatan po ng taong bayan na ito rin po ay malaman ng taong bayan, mga katabay. Itong mga issue na ito. At marami pong nagsasalita at nagpapatotoo. Di po ba? Kung hindi nga lang namatay si Percy Lapid, kasama rin po ito sa kukumbidahin. Si Percy Lapid. Di ba? Dahil isa rin po ito nagpapatunay sa kanyang programa na sa pinakamahabang sinasabing pinakamahabang taong gobyerno na sumisinghot ng cocaine, ang atin daw po di umano presidente, ayaw kisirang Percy Lapid, di ba? Si Nicky Cositing, sa kabila ng kabataan niya, nakita niya. Dahil nung panahon nila, di ba? Dahil sila nasa circle din ng mga oligarko, mayayaman. Sila rin ang magkakasama, nagkikita-kita, lalo sa party. Binunyag po ng dating senador, Nicky Cositing. At ang magagaling natin mga investigador, di ba? Si Jonathan Morales, ang dating agent, Chief PDEA, di ba? Ng dating agent ng PDEA. Nandiyan pa ang pinakamagaling at napakagaling na dating presidente na nagsabi rin, ang dating Pangulong Duterte. At ito pong huli, di ba? Isama na rin po natin si Maharlika, kahit nasa ibang bansa. Pwede naman yan na umaten ng by Zoom, di ba? Para sa investigasyon. At lalo na ngayon, nahandito na mismo yung nagpatotoo, na mismong nakikita niya, personal, na gumagamit kasama ang Voltes 5. Di ba? Si Cathy Binag. Napakaraming magpapatotoo. Pero, tikong mambibig ng ating dalawang kapulungan. Pati media, tikong mambibig, mga katamay. Walang nakita na issue, mga katamay. Dito po, napakagagaling ng ating mababatas. Walang nakita po. Walang nakitang nagpapatotoo. Walang nakitang may mga ebidensya. May mga taong buhay na nagsasalita. Walang nakikita po, mga katamay. Bakit po? Yun nga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Pamumulitika, power, pera, gumagana, mga tambay, korupsyon. Di ba? Tapos sa kabila nun, ano ibabato nila? Para po mailis ang issue sa droga ng First Family, babatuhan mo ng mga issue dahil kapangyarihan, power, pamumulitika, mga katambay. Di ba? Pero may sagot naman po dyan ng First Family. Nakita nyo? Simple lang po, hindi kumikibo. Di ba? Napakabuti, napakabait nila. Sabi nga ng mga vlogger, hindi naman kumikibo, hindi na naman namumulitika. Pero, ang sagot naman ni Kamanong, kaya nga maraming binabayaran di umano. At isa na kayo ron, mga vlogger. Kayo yung mga attack dog. Hindi na kailangan magsalita dahil may binabayaran na. At meron nang nabusalan. Yung iba hindi na nagsasalita, di umano, mga tambay. Tingnan nyo po, sa kabila po ng mga issue, kahirapan ng bansa, ang makikita mo sa kanila ay napakasarap na pamumuhay, napakasarap na paglilingkod sa ating bayan, mga katambay. Gamit na gamit po ang pondo di umano ni Juan de la Cruz sa kanilang napakagandang sitwasyon sa buhay ngayon, mga katambay. 6 na taon. Tingnan nyo po. Umpisaan natin. Teka. Tingnan nyo po. Yan, nakita ko lang po sa isang vlog yan mga katambay, na nalungkot lang po ako. Sa kabila po na nangyayari sa ating bansa, problema ng bansa, walang trabaho halos, apakataas ng inflation, sadsad na ekonomiya, mga katambay. Problema ng tao, pati sila may problema, ang pamilya sa droga, First Family. Nakita nyo, walang iniintindi, walang iniintinding issue ang First Family, mga katambay. Kasi, meron na po silang isang damukal na attack dog. Kasama po yata, dahil nakakuha rin po sila ng napakaraming tagapagtanggol
Biruin nyo po yun, di umano mga tambay. 300 plus ang congressman sa Kamara. Halos nakuha ang majority po para ipagtanggol po sila, di umano. Ganon din po sa Senado. Halos nakuha po yata. Halos. Hindi naman lahat sa Senado ang nagtatanggol at bulag po, mga katambay. Napakatatapang po nito. Lalo po, nakita nyo pag nag-hearing sa Senado, lalo yung isang convicted, si Jinggoy Estrada, mga katambay, nakita nyo, ipakukulong kita. Di po ba? pag hindi umayon sa gusto niya, ang sagot, di ba, ipakukontempt kita. Di ba? Sila halos lahat. Pero pagdating dito sa issue ng Pangulo, puro sila walang yagballs. Puro po walang yagballs po, mga tambay. Karamihan. Hinaharang. Lalo po ngayon, pagka merong komite na sasabihin na iimbestigahan yan, haharangin lang yan. Dahil yan, matutuloy lang yan. Pag inaprubahan ng Senate President, saka ng Speaker of the House, sa Kamara, yung bubuo ng komite, maharang lang yan, mga tambay. Dahil gamit na gamit daw nga, sabi ni BP Sara, kapangyarihan, pera, pagiging greedy, ayaw na umalis sa pwesto. Sila-sila na lang, mga tambay. Kaibigan, kamag-anak, kaboltes 5, mga oligarko, mga tambay. Kaya nakakalungkot lang, mga katambay. Pero sana nakikita rin po ito, mga katambay. Nakikita rin po ito ng ating mga militar, ng ating mga general. Kasi sa tingin ni Kamano, komento ni Kamano, wala tayong aasahan sa PNP. Lalo yung nasa taas, mga katambay, wala tayong aasahan sa mga general ng PNP. Meron man, ilan-ilan lang. Ang pag-asa lang po natin na sana'y maging makabayan at kung talagang gustong ang bansa natin ay hindi malubog at hindi mapunta sa kumunoy, hindi tumaob ang bansang Pilipinas, lalo sa kaperahan. Mauubos tayo, mga tambay, di umano. At mababaon tayo sa utang sa kawalan. Sana, makita rin po ito, mga tambay, lalo-lalo na mga magigiting nating mga bayaning, mga sundalo sa AFP, sandatahang lakas, mga general. Dahil sila lang po ang maagawa ng paraan para ang gobyerno lumiligwak at ang issue, sila rin mismo, ang mga militar at mga general dito po sa AFP. Sila lang po din ang po pwedeng kumuha riyan para ipa-drug test ang mga general. Hindi po kaya natin yan pangkaraniwang mamamayan. Kahit sabihin natin na mag-people power, kailangan pa rin natin ng militar. Militar pa rin ang kailangan natin kahit people power. Dahil napatunayan na po natin yan. Nung mag-people power po ang EDSA, kung hindi po sinuportahan ng militar, hindi rin po bababa ng Malacanang ang Marcos Sr. Di ba? Militar po ang kailangan. Tayo po, nakaalalay tayo, mga taong bayan. Dahil tayo ang pinagmumulan, dahil tayo taxpayer, tayo yung boses. Tayo ang boses na nakikita natin problema ng bansa. Tayong mga Pilipino na taxpayer. Pero ang aksyon para yung pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, militar, mga generals, mga tambay, sila may kapangyarihan dyan para bitbitin, tanggalin mo, dalin mo sa tamang proseso, ipa-drug test, mga tambay. Ipa-drug test, di ba? Kung ayaw magpa-drug test, kunin ng mga general, bitbitin, saka dalin dyan sa sinasabi ko, sa St. Luke's, ipa-drug test. Pagka ikaw, Pangulo ng Pilipinas, negative ka sa lahat ng test ng droga, bitbitin ulit, pabalik sa Malacanang, presidente ka pa. Di ba ba? Komento lang ni Kamano. Di ba? Pero tayo, kaya ba natin bitbitin? Hindi natin mabibitbit ang Pangulo para i-push natin magpa-drug test yan. Dahil napakarami security niyan, mga tambay. Libo. Baka hindi lang 5,000 ang security niyan. Kaya nga hindi masabi-sabi ni Secretary Gadon na hindi bobo. Hindi niya masabi ang numero kung gaano karami ang security ng Pangulo. Ganon din ang PNP chief. Security lang ng Vice President ang alam nilang sabihing numero. Pero ang Pangulo, kahit sa media, walang lumabas ng numero ng security ng Presidente. Dahil ubod ng dami. Yung kay Kamanong na 5,000, baka higit pa ron, mga katambay.
Mababa pa yon, pero yung pinanggigigilan nila na sinasabing kulang 500 security ng Vice President, mahiya naman tayo sa mga taong ito. Pangalawa yon sa pinakamataas na kapangyarihan na niluklok at maraming boto yon. Pinakamaraming boto pa sa presidente yon. Dapat nga, mas marami pa sa presidente bantay nun. Dahil mas marami nagtitiwala rin mga Pilipino na taxpayer. Di ba mga tambay? Kaya, kung tayo, sinasabi nga ni Kamano, kung tayo, sinasabi, yung ating mga nagko-comment, mag-people power na, mag-people power, hindi rin natin kayang basta-basta, alisin ang isang pangulo nang walang suporta ng militar. Dahil nga sinasabi nga, logic lang yan eh. Pupunta ka ron. Isang damo ka lang gwardiya, PSG, may mga sundalo, may mga pulis. Titirgas lang tayo, saka water canyon, kamukha ang ginagawa ng China. Gano'n ka lang doon. Pero kung kasama mo militar, sandatahang lakas, mga general, pati yung mga bantay noon, unang-unang tatanggalin ng mga general yun, yung mga PSG doon, yung mga sundalong nagbabantay sa presidente. Di ba? Yun ang real talk. Kaya sa isang demokrasyang bansa na talaga nakikita natin na talagang pinagmamatigasan ng Pangulo na hindi magpa-drug test, linisin ang kanyang pagkatao bilang isang halal ng bayan, karapatan ng mga Pilipino na malaman kung talagang malinis ka sa droga. Di ba? Yung batas nga lang, hinaharang pa sa Senado, hinaharang sa Kamara, yung batas ni Pulong. Dahil nga, maraming tatamaan yan. Sa tingin ni Kamano, maraming kagrupo ang Voltes 5, lalo sa politika, na sumisinghot, gumagamit mga katambay. Hinaharang nila. Kaya nga po, wala tayong maasahan sa Kamara. Dahil yung batas pa lang sa droga, hinaharang na. Paano mo iimbestigahan yung sangkot sa droga na Commander-in-Chief na nagbibigay ng napakaraming pondo sa kanila, proyekto na natatangay ng baha. Pero yung pera, never matangay ng baha yon. Secured na yon, nasa mga vault na yon. Mga tama, yung iba, nasa investment na sa ibang bansa. Na-deposito na ron yung iba, mga katambay. Yun po, real talk. Kaya nga po, kahit anong panawagan natin, pero ang tawag-tawag yun ng tawag, hinahamon natin magpa-drug test. Ang sagot lang naman sa atin, ngiti, tawa, smile, walang kibo, sayaw. Ganun lang, sasagot sa atin, mga sayaw-sayaw lang. Happy-happy, walang problema. Dire-diretso ang buhay. Kahit maraming bumabatikos, nandiyan naman ang Kamara, nagtatanggol sa atin. Nandiyan ang Senado, tagapagtanggol. Lalo ang media, di ba? Sayaw lang tayo. Masarap ang pagkain, dire-diretso ang buhay, pasok-pasok ng pera di umano, sandabukal, Dahil lahat yan, tagapagtanggol natin. Pati makakaliwang grupo, tagapagtanggol na natin yan. Duterte lang ang kalaban natin. Saka yung mga vlogger na sinasabi nga, binabayaran daw ng Duterte. Iilan lang yan. Mas marami yung ating mga esimada. Saka GCash. Bayad natin yan. Di umano, mga tamay. Napakarami natin nagtatanggol sa Pangulo. Lalo sila. Di ba? Ilan lang ang nagsasabi ng totoo na real talk sa ating bansa, mga katambay. Ilan lang. Di ba? Pero sila, wow, mga body language. Sarap. Mga Pilipino, gutom. Pag-asa lang ng mga Pilipino umasenso. Kahit papaano makaraos sa buhay. Mag-abroad ka. Yun lang. Pero sa bansa natin, pag-asa ng Pilipino, kakarampot, magbigay lang sila ng ayuda, mga tambay. May corruption pa. Nakakalungkot. Ano po sa tingin nyo, mga tambay? Sana magkaroon ng yagballs ang mga senador, lalo ang mga Kamara. Dahil kung hindi, sa susunod na eleksyon, tandaan nyo po lahat yan, mga tambay. Lahat sa senador, lahat, tingnan nyo po, busisiin nyo po, silang lahat. 12 po ang tatakbo senador yan. Senador at 300 mahigit po na congressman kasama party list. Busisiin po natin mga yan. Mga walang yagballs, walang political will, mga tambay. Di ba? Importante po sa bayan natin ang politiko. May political will, may paninindigan. Sa tama, para sa atin, Pilipino, hindi para lang sa kanila. Sila-sila lang. Dahil mayaman sila. Kaya yung power, kanila lang. Mga Pilipino, amin yung tax nyo. Sige, tax kayo ng tax. Basta kami, buhay hari.
sarap sumayaw, di ba? Oh, lahat ng sayaw, pwede mo igiling, di ba, mga tambay? Dahil sagana ka, wala ka iniisip na problema. Diba? Ganun talaga eh. Pag nabigyan ka ng isang politiko na walang political will, walang pagmamahal, puro bibig lang, speech, napakagaling magsalita, talagang pinag-aaralan ng salitang napakaganda. Pero, sa real talk, dadaanin ka lang, matutuklasan mo lang ang ginagawa nila. Alam nyo na yon, mga katambay. Muli po, si Katamay Manong, mga katambay, nalulungkot po sa nangyayari sa ating bayan. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga nag-subscribe po, maraming salamat po, mga katambay. Sa muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.